Okay, so yung next part naman, magke-create naman tayo ng project sa mismong Visual Studio natin. So first, of course, i-search muna natin yung Visual Studio. Then click para mag-open siya. Then after nyan, ang gagawin nyo is skip and add accounts later. Then pili lang kayo kung anong color ng team nyo. So usually, black yung pinipili. Or depende sa inyo, sa preferences nyo. So ako itong dark, yung pipiliin ko. Then hintayin lang natin siya mag-pop up. And then ito yung lilitaw after nyo mapili yung team. So dito magki-create tayo ng mismong project natin. So makikita nyo, dito yung mga options natin. Also, kapag may nagawa na kayong project, dito lilitaw yung mga project na yun. So i-click nyo lang yung create a new account. Then, meron mga options na lalabas dito. So, ang gagawin natin, kailangan hindi tayo magkamali sa pag-create ng project. Kasi kapag mali yung na-create na project, mag-iiba yung interface and iba-iba yung makikita nyo. So, para hindi kayo malito, i-click nyo lang yung search and then search nyo yung tinatawag na MVC. Yan siya. So, makikita nyo, mapupunta sa taas itong option na ito. Pipiliin nyo palagi yung may C Sharp. Kasi yung language na gagamitin natin ay C Sharp. Tapos, ASP.NET Core Web App Model View Controller. Yun po yung meaning ng mismong MVC natin. So, ine-next nyo lang siya. Then, dito yung pangalan ng mismo project nyo. So, kayo bahala kung anong pangalan yung ilalagay nyo. Pero, for this example, ililive ko siya as Web Application 1. Then, click Next. Then, wala kayong gagalawin dyan. Ang i-click nyo lang is Create. Then, hintayin natin hanggang sa ma-create yung mismong project natin. Okay, so eto na ngayon yung mismong project na meron tayo. So, ito yung pangalan ng mismong project natin, yung Web Application 1 natin. Okay, and then close lang natin to. Close, then close. So, para malaman nyo guys kung tama yung pag-create nyo ng project, dapat dito sa mismong Solution Explorer natin, makikita nyo yung model, view, and controller. Kasi dito natin i-code yung mismong project natin. So, dapat nandiyan yan. Then, ganun lang mag-create ng project sa mismong Visual Studio natin. And, later on, gagawin naman natin is we will start coding sa ating model, view, and controller.